Iya alang sa ginipusang parikado ngadto sa dugang kausbawan sa Dakbayan. Kini ang Krusada! Krusada! Kauban si former Iligan City Mayor Lawrence Huge Cruz. Krusada! Mga higala, mayong buntag kaninyong tanan, ano na usab inyong higalaw galagad sa kahinan. Kaninyo nagalagad sa sunod-sunod nga siyam katuig isip City Councilor o ni graduate gumikan sa term limit niadtong Hunyo 30, 2013. Apan padayon ang atong pag-alagad kaninyo pinagi sa paghatod kaninyo sa mga tinginay o mga dalisay nga kasayuran ubos sa Pilumanong Krusada hatod kaniya kanato ni former Mayor Lawrence Cruz. Maindintag sa tanan ng paminaw sa atong programa sa nagkalain-laing kabarangayan sa kamerkaduhan sa ating mga suking tigpaminaw sa pampubliko o mga pribadong tulungan. Maindintag kaninyong tanan. Mga higala, bulahan kita nga atong gikahinabi o ganuyon si Congressman Vicente Belmonte Jr. sa atong Lone District of Iligan nga makiguban kanato karong buntaga aron makighinabi o musangyaw sa tanan nga gialagaran sa Lone District of Iligan sa natad sa pamalaod dito sa hawanan sa Kongreso isip usa sa mga miyembro sa maong ubos balay-balawranan ug iya kitang hatagan og pagsaysay sa iyang mga hunahuna sa iyang mga lihok sa hawanan sa Kongreso labi na niining mainiton kayo ug nakakurat ka ito nga isyu kining sa pork barrel scam ay maguna sa atong pakiginabi kaniya. Maindintag kanino Congressman Belmonte, mahibang inyong tindaya ang ating mga listeners mula sa unan? Attorney Delisay, mga importante. Yes, sir. Mentor sa patubig programa ni Mayor Cruz, Mayor Cruz sa Maynila. Tanang sa Krusada sa Lone District of Iligan. Good morning. Congressman, atong unahon pangutana kanimo kining mga magduhanan kini kasimana tingali paghisgot sa mga nasunong mantalaan sa mga television kining gitawag nga pork barrel scam. Kining Congressman na kami nga imong gialagaran mga Iliganon, mga naninuyo sa Iligan, sa Lone District of Iligan, mapasalamaton kayo nga sa daghan nga mga kongresista, 23 of them, unya 5 ka mga senadores nga nahilambigit niining pork barrel scam, wala gayud ang inyong alam. Ug kami mapasigabuhon nga moingon nga ang among kongresyon lagi labot niya na. Congressman, una sa tanan kini laging nagpadayon nga investigasyon karon naglambigit kang Janet Lim Napoles, a group of companies gipangunuhan ni Janet Napoles nga karon gipangita gumikan sa kasong illegal detention nga gipasangat kaniya sa iyang paryente raw nga si Ben Lee nga matud pa maoy whistleblower sa iyang mga binuhatan nga nahimo kini siyang channel sa mga pork barrel funds nga wala gamita sa tumong nga katuyuan, gitumong nga katuyuan ngadto sa mga NGOs nga mga fake nga siya rapod mo ining tugod. Mukabat kuno sa kapin kulang 10 bilyones ka pesos sa tuig 2007 ngadto na sa tuig 2009. Congressman Belmonte, mahiniba inyong saysayan ng atong mga listeners sa inyong kaugalingon nga sundanan, sa inyong kaugalingon nga pamagi nga ang pork barrel funds o Priority Development Assistance Fund sa nagigahin alang kanino sa inyong maayo nga paghahawid nini, sa inyong maayo nga pagtuloy nini sa mga beneficiaries. Congressman?
Attorney, first of all, ang PDAP adunay duha ka component, duha ka klase. So, 30 million kada tuig ang ihatag og kanang hard 40 million kada tuig. So normally ang usa ka distrito, usa ka kongresista makadawat og 70 million nga pork barrel or PDAP. Okay. In our case sa atong distrito since 2010 tungod usaman tang pioneer sa Liberal Party, gihatagan ta og additional nga PDAP sa atong presidente. Okay. Nahimo na siya kapin sa gatos, usahay 130, 120 milyones kada tuig. Kana usa ka advantage sa katawhan tungod programa man na siya. Okay. So sa main component sa PDAP nato, paingon gyud sa DPWH kanang mga dalan, multipurpose building nga himuon sa atong distrito. Okay. Ang kanang sub-component nasa discretion na siya kanang 30 million annually sa kongresa, sa congressman. In my case, never nga naghatag ko sa JLN or Napoles Group of Companies. Ang allegation is peke kuno kani nga NGO. Pero aduna pud tay nahatagan nga NGO during my first term, tig 5 million tungod ang ilang programa is livelihood. 2007 ka to, Congressman, Sa Norte, 2007. dili mo dawat ang mga LGUs, meaning mga barangay captains sa akong PDAP tungod sa politika, tungod sa kahadlok sila sa pamilya di mapuro kaniadto, tungod dili pa man maayo ang atong relasyon kaniadto, no? Pagkuman sa 2007 election sa Lanao del Norte, no? So mao ang naitabo, gipaagi nato sa duha ka NGOs, nalimpang ko na ang ngalan. The good thing is ako gyud gisubay og nakita nako nga gi-implement nila ang 5 million nga livelihood project nato. Pinaagi sa paghatag sa mga sewing machines, beauty kit o training manuals, no, sa livelihood program. So after that, 99% sa akong PDAP gihatag nako sa local government unit of Pilipinas. So ang akong gihimo, mangutan ako kaniadto kang Mayor Cruz o kang Vice Mayor Henry D kung unsa may ilang mga priority programs. Mao bang gyud ang purpose sa PDAP? Yes. So ato tabangan, ato gidugangan ang pondo sa syudad. So ato nakita nga ang PhilHealth nato every year ikatunga sa akong SOP 10 to 15 million gibayad gyud sa PhilHealth. Padayon ang congressman, no? Padayon. Diretso sa PhilHealth ang pagbayad. Okay. Doon na po tayo mga school building na nahimo gikan sa akong SOP PDAP, no? Kanang 5 classrooms sa City High School, sa Abuno, sa Barangay Tipanoy, Tubod, Barangay Hinaplanon o sa City High School gikan sa akong SOP component. Every year aduna tay scholarship program pinagi sa city government, aduna tay paliton nga multi-cabs, aduna tay pangabud-abud nga mga bugas, aduna tay mga tambal nga panghatag sa ospital, usahay, aduna po yung mga libro sa mga nagkalain-lain nga nagtunga, no, sa kindergarten, sa elementary o sa high school. So sa hard component, walay problema na siya tungod ang mag-implement is the DPWH. So ang purpose man gyud sa PDAP, kung ano man ang mga ibutang nato, mga napasabdan, adunay kakulangon sa national government ng ginagmay nga proyekto, kana ang instruction diya nato ibukbo ang PDAP kanang ginagmay nga programa sama sa mga gagmay nga dalan. Kanang basketball court wala may budget from the national government, so kita ang magpatungkol Sa soft ka na congressman, sa hard. ang atong tulungan. Sa soft ba na, So, sa hard? maghatag yun ta og part sa atong PDAP, pero kanunay nga ato gikonsultahon ang mga barangay officials, ang local government ug ang mga katawhan mismo unsay ilang gusto nga proyekto. So mao ang naitabo sa atong PDAP for the last 6 years, attorney. Okay. Ang Usbon, never nga nakahatag ko sa peke nga NGO, kanang allegation nga ang JLN is peke, under investigation. Welcome development na siya, no? Uyon kong kinanglan pangitaon yun ang pamaagi nga maundang na kanang misuse sa atong mga PDAP. Kung ano na may mga ibutang na to, senador o congressman nga nakalapas sa balaod, then
dagong yun sa korte, demandahan sila. Maayo. Mga corporate action na kinangailangan. Maayo ka ng baruganan. Maayo ka ng baruganan, Congressman. Congressman, follow-up question, no? Sa lima ka mga senadores na nahilambigit ining Janet Lim group of companies, iti sa gitawag nga Apple Barrel Scam, si Senator Franklin Drilon ang nitugot sa Blue Ribbon Committee sa Senado nga mo conduct og investigation. Bisan pa og nagpadayon ang NBI og sa Department of Justice investigation. Sa House of Representatives, of which you are a member, di na ba'y parallel move si Speaker Del Monte o ang committee concerned sa HR nga muhimo og parallel investigation nga naglambigit sa 23 congressmen uban kang Janet Napoles? Dagan kayo mga nag-propose nga adunay pahigayon nga parallel investigation. Pero nag-ingon ang House Speaker Belmonte na mas maayo nga ang NBI na lamang o ang DOJ ang mag-imbestiga. Then after that, kung adunay na resulta, the House of Representatives will come in. Ang iyang katarungan is most of the accused nga mga 23 congressmen or more dili naman kongresista. So kung kinsa Mga ba ang uban dili na? naman ang ilang termino. Most of them, except maybe 2 or 3 nga na-elect yapon for 2013. So mas pabor ako sa gihimo ni House Speaker tungod of course dili nato sa bawal ng investigasyon. Aduna na may gitaasan sa Malacañang nga mag-imbestiga. Then kung tinuod, kung after the investigation, then follow up na lang tingali for corrective measures ang himuon sa Kongreso. Okay. Sabi pa, Congressman, kung sa resulta sa NBI, DOJ investigation, laki pa tingali sa Ombudsman, maybe that's the time nga ang mga incumbent congressmen involved, no? Himuan dayon og kining kaugalingon investigasyon dinali sa Ethics Committee o di baga sa Blue Ribbon Committee. Tungod, dili man tanan nga NGOs fly by night, no? Except ka na kay Napoles. Adun na may mga maayong NGOs in Iligan City alone, no? Ato maihap tingali ang daghan kayo maayong NGOs. Pero sa Iligan, tingali usahay adun na kunti madungog nga dili kayo maayo. So, nag-ingon man po ang COA nga adun na mga NGOs nga dubious kuno ang existence, no? O operation. Dubious tungod dili sila nga nakakompleto sa mga papeles or dili nagkamao-mao ang pag-implementar. Pero dili po ipasabot nga totally nga wala gyud na implementar. Tungod ang COA, lahi man gyud ang iyang gusto nga pamaagi kana gyud to the letter nga kirang lang gyud i-follow mo tanan pati paperworks, no? Mao man gyud ang COA. Ang maayo lang punto sa ini kaning scam is at least may balhan na sa katawhan, may balhan na sa Kongreso nga ado na pala mga dili kayo maayong gigamit sa mga senador o congressman ang ilang mga PDAP. Okay. Para kanako, ang adunay problema is the soft component of the PDAP. Yung hard, wala tingali kayo problema. Tungod sa panahon ni Pinoy, grabe kay stricto naman karon ang Department of Public Works sa pag-implementar sa mga hard projects. Okay, Congressman, there is a claymore, no? Nationwide claymore nga karong Lunes mohimo og nationwide rally, pero dili man tingali tanan yung mga lalawigan ng mga syudad. Apan maglakip ini sa Lucena, sa Baguio ug sa Davao, labi na gyud dito sa Luneta sa City of Manila nga matupad dinay milyon na rallyista nga musalmot nga manawagan sa pagbasura sa pork barrel o sa PDAF. Unsa may kasulti nimo ni Congressman? We welcome that development, pero para kanako dili ang ayan nga basura ng PDAP, no? Tungod kita mga elected officials kung musuroy ta sa mga kabarangayan, kapurukan, dili man mangutana ang katawhan ko unsay gibuhat ko sa Manila. Ang pangutana sila, kumusta na among request sa proyekto, Congressman? So, dili po tatingali ma-reelect or ingon mo mahimo usa ka
public official pinagi sa eleksyon kung wala tayo ihatag na proyekto sa katawan o mga kabarangay. Doon ay makita Mao ng na lang katawan. yung tradition sa Pilipino. Doon ay So makita. kung mausab ang ibutang nato mindset, no, mind frame sa mga electorate nga ang congressman pwede gyud makadaog nga wala siya gitabang, puros gyud pagpanday sa balaod kana uyon gyapon ta na siya. Pero ang katawhan man gyud, especially sa probinsya sa kabarangayan, pangayoon nila dili lang gikan sa gobyerno. Bisan ang akong personal nga programa sama sa magtambar piyayong sa kasubo, magtambar piyayong sa medisina, sa kahimsog, sa transportasyon, personal man na siya, pangitaon na siya. Masuko na ang tao kung wala ko ihatag ana. How much more sa government projects? Lagi. So kami mga nag-rally, we respect their views para lang yun matulid ang pag-disburse or pag-implement sa PDAP. Pero kanang ingon mo nga scrapping totally, dilipod ko uyon isip kongresista nga naman, kung moduol kanako ang mga opisyalis sa barangay, kapurukan, mangayo og kanal or dalan nga gamay o sa akong matubag. Wala, di ba? Okay, wala naman. Ang mahitabo, walay nada ang atong panerbisyo dili kompleto. Lagi. So, posible nga ang congressman magpuyo na lang sa Manila, dili na mauli din sa Iligan, pagunsa pa sa Iligan. So, diya na lang sa Manila magpuyo, magpanday na lang og balaod, nga sobra naman natong balaod. Lagi. So, useless man Manubra ang magpanday balaod. balaod kung walay even mo provisiones nga adunay pundo. So, useless gyapon ang magpanday daghang balaod tungod kasagaran nga balaod karon kinanglan gyud og appropriation or funding. Okay. Aduna may kakulangon sa atong kaban, no, dili gyud mo sustain sa government. Okay, Congressman, mismo gali si Presidente Aquino dili gyud pabor kay matud pa niya dunay mga maayong binuhatan ang paggamit sa pork barrel, doon na po yung mga dautan. Ug katong dautan kung mo imbestigahon. Tinuod na siya atong nakita sa atong mga kasigbit yan siguro ng probinsya, no? Manotice man mo kung musuroy ka sa usa ka distrito kung very evident like in our place, Iligan City, daghantay proyekto nga PDAP, no? O sa higali, masuko ang tao tungod natay tarpaulin, natay picture nga nagpaybalo nga kana gikan sa pork barrel ni Congressman Belmonte. Ang atong kahakbang sa politika malagmit masuko tungod sa politika takono. Pero kung dili mo anunsyo ang katawhan mangita pod kinsay imong gihimo. Karon kung maminaw ka sa pikas nga programa sa radyo, ilagay li batikuson akong performance akong congressman. Tungod unsa may kuno ka akong gihimo na ako daw proyekto. Bisan ang Iligan Bukidnon Road, gwapo na gayon, growing ang construction, nakakuha na po tawag 750 million for 2014. Wow. Ilagyan po sa wayon nga dili ko numagian. So, mao ang tao, no? Kung wala Okay. tayo mahatag nga proyekto, mausab ang imong performance. Okay kayo, Congressman, na salamat kayo ng additional funds nga mahuman yun ang atong Iligan Bukidnon Road. Dito Congressman, sa wator na tungod sa 2014, ang Lone District of Iligan makadawat from the national government, DPWH lamang, no? O 1.2 billion. Pinakadako sa Visayas Mindanao for the last 4 years. Every year, ang Iligan City. Dinilang sa Iligan City nga adunay ongoing tulo ka highways nga gihimo sa government. Ang C3 mahumana sa 2015, ang Iligan Bukidnon Road mahumana sa 2016 og kanang Lanao del Norte Iligan Circumferential Road kanang dalan sa Abono Tipanoy. Og dako atong kalipay nga nakakuha gyapon ta og pondo next year nga abrihan na pud kanang daan nga highway nga gikan sa Iligan paingon sa Baluwi Marawi, dili man kanang daan sa NPC kaniadto. So abrihan na pod ang dalan nga Overton Abaga Road kanang sa Nunukan Bridge mag-turn left ka adunay highway dia moagi sa barangay Santa Elena ug barangay Suarez, mugawas sa barangay Marikistina, boundary sa Baluwi kana bagpo nga ikaupat nga highway nga atong nakuha sa DPWH. On top of the 2.4 billion nga flood control projects nga implement gyud sa DPWH in the next 2 or 3 years. Aboy, Congressman, medyo nangit ka sa oras, no? Ang inyong parting words, sunod na po tingali, daghan pa yun mga ipangutana kanino, ang atong ikasalyaw sa inyong gialagaran nga katawhan sa Lone District of Iligan. Inyong parting words, Congressman. Yes, Atty. First of all, daghang salamat na hatagan ko og higayon nga maka-interview sa imong programa.
para sa atong mga butang nga lumulupyo sa dakbayan tiligan, kinanglan na magtinabangay kita, magtambabayayon kita para makabut nato ang tinuod nga kalambuan, no? Let us set aside politics for the meantime og ipadayon nato ang atong mga krusada nga pagpalambo sa atong dakbayan. Salamat Congressman sa inyong patigiban sa atong programang Krusada o sa atong mga tigpaminaw. Daghang salamat kaninyong tanan. DXIZ Tatak RMN. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong o gunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN illegal. Ngayon pa man maaari itong paigtingin ang hangin habagat at muli magdulog po ng mga pangulan. Sakali ito ay maging bagyo, tatawagin ang tropical depression na Nando. Siyang maging pang-14 na sama ng panahon.